Buenas tardes, señor Rizal. Señor Rizal, interromper. ¿Qué hora tiempo a caminar que corte de España? Si, amigo. Kanina ko pa kayong hinihintay. Marahil, akala nila'y tatapos. Handa ka na ba para sa iyong paligid? Simula na ako'y bumalik dito sa Pilipinas. Hanggang sa aking takpin at tipid dito sa Portsonchano, may inihanda ko ng aking sarili sa anumang maaaring mangyari. Mabuti. Dahil mo kong pinaharap sa babae na matay. El filibustero, Dr. Rizal. Sí, señorita. Dr. José Rizal Mercado, que debe todos que él está en España, puesto que era en sus universidades, que él estudia la medicina. Es uno del principal, sido la figura principal en la sublevación. Silencio, silencio. El Dr. José Potasio Mercado y Rielón de Rizal contra España que gobernar con Iglesia Católica. Debía ponerse en camino en el juzgado de primera instancia. Que el abogado de España esté de pie quedarse. El Dr. Rizal a través de la publicación, el suyo trabajo en las anotaciones del Tángere a la historia de las Islas Filipinas por Morga. Señor, ¿por qué? Porque actos del gamba, toma el acento, indios tontos, estúpidos. Ngunit sa amin ang lupa ito, sa amin at hindi sa inyo. El Chico y Calamba, propietario de España. ¡Estúpido! Y filibusterismo del y con un sinfín de folletos manifiesta de todas las clases que atacan la religión y los frailes y el gobierno español impresiona sobre la gente de las Islas Filipinas la idea de expeler las órdenes religiosas para asegurar la independencia de esta colonia. Abajo con la revolución, desea España viva.
Visera España viva! ¡Delante España viva! Vacilar en la calidad de Rizal como el alma de la rebelión, el país El Salvador de los Filipinos. Lo consideran ser un superhumano, eximido de cualquier alojamiento que pudiera obstruir su misión providencial. Ponga en sí que Rizal es el motor primero de esta rebelión y que debe sufrir la pena impuesta por el Código Penal. Como consecuencia, el crimen de la rebelión ¡Bajo con la revolución! ¡Ejecutario Visera España viva! ¡Visera España viva! ¡Viva España viva! Silencio, silencio, audiencias. Josephine, cover that. It will get dirty. Give it to me. Let me handle this. You go to the kitchen and boil some water. Huwag na po ninyong pagdudahan ng pagkatao ni Josephine. Alam niyo naman po, ang dami ng tao nagpapagamot sa akin araw-araw. At malaking tulong po siya dito sa klinika. Pinipilit naman po niyang pag-aralan lahat, mula sa pagsasalita ng Tagalog hanggang sa pagsusulsi. Sana'y tanggapin niyo na po siya. Kayo na rin ang nagsabing, higit sa kasal, ang mahalaga nagsasama ang dalawang tao sa grasya ng may kapal. Por muchos años ahora el Rizal, conocido ha tenido en Chihuahuas de gritos rebeldes. Lo miran como el símbolo del sentimiento revolucionario. ¿En qué argumentos? Tiene Rizal hizo cualquier acto o declaración pública de separatismo. Tiene el proclamo siempre antes de España, nuestro motherland, que elaboró su dominio sobre sus territorios y que él se propone emprender guerra y destruirla. Vean que Rizal me ha escrito a nombre de dos novelas Tángere y el filibusterismo, de el donde nos da un buen respeto a España, ni a las órdenes religiosas que se consideran ser el enlace destructible de la unión entre la madre España y el Filipinas. Arquipélago de esos libros junto con otras escrituras que protegen el régimen colonial y que se acompaña a asegurar para sus ciertas derechos del país que sirven como piedras al caminar a la autonomía y eventual a la independencia y con su predominancia sobre sus hombres del país. Una predominancia debido a sus ideas inegrias y atrevidas y también a su superioridad excepcional del intelecto. Todas estas han vivido todos los buenos españoles, los que están personalmente el corriente de sus trabajos y los que conocen solamente con rumor, con la feeling del resentimiento hacia Rizal y aprehensiones sobre una conspiración contra España. Estos son los predicar que son imposible establecida por el colorante. No, las ideas de los Rizal y las teorías sobre este régimen en cuanto a cómo las Filipinas deben ser gobernadas y las derechas y las libertades que en su juicio o ser presentes estén posiblemente inoportuno y es política sana para suprimirlo, pero no sigue que
Ano po ba ang inyong nararamdaman? Hindi ko po matiyak kung anong karamdaman meron ako sa mundo. Lagi po siyang sinasaktan ng mundo. At sinisikitan ng dibdib. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Ang hindi po ay dumula po siya ng meron ng dugo. Sandali lang. Maaari po ba kami inyong munang iwanan? Sige po. Salamat. Maraming pong salamat. Ako po ba? Maraming salamat. Hindi medical na tulong ang kailangan ko, Dr. Rizal. Ang totoo ay pinadala ko dito ng Supremo. Supremo? Si kasamang Andres Bonifacio, gusto niya kayo sumama sa malawakang pag-aasa na magaganap sa iba't ibang panig ng bansa. Kayo at ang inyong sinulat ang nagbibigay lakas at kayo ang nagsisilbing gatong sa mga namamatay naming mga apoy na maaaring Ngunit hindi pa tayo handa. Anong magagawa ng inyong itak? Sa baril at kanya ng mga kalaban. Kung dadaanak rin lang ang dugo, tiyakin muna natin tayo maging handa. At kailan pa tayo magiging handa? Iintayin pa ba natin maraming matay? O kapag patay na tayo? Ipagpaumanhin niyo, Dr. Rizal. Pero kailangan namin kayo. Sumama na kayo sa amin na tatakas na tayo dito. Wala akong bala. At nagbitaw ako ng salitang hindi ako tatakas. Pero Dr. Rizal! Dr. Valenzuela, hindi mo ako makukumbinsing sumama sa revolusyon. Alam mo ba, ang babaeng kaibigan ni Josephine ay kalaguyo ng isang praile. Ano na naman ang gusto mong ipahiwatig, Biyang? Wala naman kapatid. Hindi ba nakakapagduda? Ano na naman ang pinag-uusapan ninyo? Si Josephine na naman ba pinagdidiskitahan ninyo? Bakit, Pepe? Gaano mo sa kakilala? Siya ay aking mahal. At magiging ama na ako ng aming anak. Ano pa ang gusto mong mangyari? Nais ko lang na matauhan ka. Ang iyong relasyon ay pinag-uusapan na sa kabayanan. Pati ang nanay na apektuhan na sa pinasok mo. Matagal ko nang tinanggap ang kanilang mga paratang. Oh my God. Hindi mo ba alam na ang babaeng ipinagtatanggol mo ay nakitang kasama ng kaibigan niyang kalaguyo ng Praile? At alam mo kung saan sila nagpunta, ha, Pepe? Biyang, tama na! Ano, Pepe? Ha? Biyang! Sa mga Praile! Sa mga Praile, Pepe! Maria, tumigil ka na! Pepe, tama na yan! Tumigil ka Hindi na. yan ang mga Praile ang asawa mo, Pepe! Tumigil ka na. Kasi kanya totoong mahal! Pepe! Sino ka ba talaga, ha? Sino ka ba talaga? Anong papel mo sa buhay ko? No! I can't understand what you're talking. I can't understand you. No! Ano ginagawa mo sa mga praile? Ano sinusubong mo sa kanila? I just only ask for their forgiveness, for their pardon. Di ako naniniwala! No! Please believe me. I won't betray you. No! Hindi! No! No! I love you. I love you. Buenas noches, Señor Rizal. Sino ka? Ako po si Pablo Mercado. Anong sadya mo sa akin? Wala na po kasi akong pamilya. Kayo na lamang ang natitira kaya't pinili kong pumarito upang kayo tulungan. Tulungan? Saan naman? Sa inyong mga layunin. Layunin? Hindi kita maintindihan. Subalit, Señor Rizal, hindi mo man lamang ba ako patutuloyin? Sige, maaari kang pumasok sa ating bahay. Maupo ka. Hindi ka ba nainip dito, Señor Rizal? Maliit at simple lang ang iyong kubo kumpara sa Madrid at Calamba. Tahimik na ang buhay ko rito. Kasama ko rito ang aking mga estudyante. At masaya na ako makapagturo at makapanggamot. Haha, sabi ko na nga, Señor Rizal.
Sino ka ba talaga? Pablo Mercado nga po, Senyor Rizal. Ang ibig kong sabihin ay, ano ba talaga ang sadya mo sa akin? Sige. Wari ko'y umiinit ng iyong ulo. Ang totoo ay, ipinadala ko dito ng ating katipunan. Katipunan? Hindi ako nabibilang dyan. Reforma lang ang pinaglalaban ko at hindi revolusyon. Subalit iyon ang naman ng iyong mga panulat. Ang taong walang kasalanan ay kailan may hindi maaapektuhan. Sino ka ba talaga? Anong balak mo gusto mo akong patayin? Sino nagpadala sa'yo? Sino? Ang mga praile, inutusan nila ako upang maging espiya. Huwag mo ako papatayin, Senyor Rizal! Huwag! Pepe! Si Josephine! Si Josephine! Pepe! Si Josephine! Ang bata! Ang bata! Josephine, relax! Relax na ba? Push! Tumasaya! Relax! Relax! Push! Push! Josephine! Pepe! Paalam, anak. Sayang at hindi mo makikita ang ganda ng daigdig. Sa iyong paglisan, dadalhin mo ang pangalang Francisco. Paalam, anak. Hanggang sa muli nating pagkikita. El desea acusado agrega cualquier cosa en su defensa. Concerning la rebelión, desde el 6 de julio de 1892 no he encontrado el political hasta junio de este año, un doctor Valenzuela viene a notificarme sobre una sublevación, así probando que no tenía ningún contacto anterior con ellos. Para si estuviera intacto, habría sabido ya sobre una cuestión grave, tal que una sublevación, es que me lleva a cabo ni una sola letra de mí. Explicarían mi nombre lo más cruel posible y en el momento último proyecto tomarme por sorpresa porque no me entraron en momento contacto con el anterior, posiblemente porque sabían que a Enrique menos que estuvo contentado que limitado sobre mi exilio, no por razones alegadas que son falsas indignas. Todo lo que deseo para mi país es libertad, pero la única manera de realizarlo es tan con una revolución, sino con la educación. Kinamkam nila ang ating mga ari-arian. Inabuso ang ating mga kababaihan. Walang ang natira sa ating kundi dignidad. Ipaglaban natin ang ating bansa. Patipunero! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Sama-sama tayong lalaban upang putulin ang pangapi ng mga Kastila. Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Este tribunal condena, pone a José Mercado Rizal y Alonso con la pena de la muerte, decretado tan y ordenado por la Corte Marcial Ordinaria del Poste, es atestiguado por el presidente y los miembros del tribunal. Ngayon lang kita narinig, Bagura. Mahusay ka pala. Hindi makatarungan ang nangyari. Hindi man lamang nila tayo binigyan ng pagkakataong makapag-usig. Minamadali nila ang paglilitis. Ginagamit nila tayo at niloloko. Eh bakit ba ikaw ang galit na galit? Samantalang ako naman ang mamamatay. Buti naman at nakakapagpatawa ka pa. Sabihin, Ayoko na. Magbibitaw na ako sa lahat ng aking tungkulin. Uuwi na ako sa Espanya. Hiyang-hiya na ako sa'yo. bakit? Dahil isa akong Kastila.
Hindi ka Kastila, Tabiel. Pareho lang tayo. Hindi lang po ako ng tulong para sa